Hi everyone! Quick live lang po ito. Bago ako matulog, wala pa po akong tulog eh. Pag nakaabot po tayo ng sandaan, magkwentuhan tayo. Mag-live lang po ako para po sa mga taong nag-alala para sa akin. Thank you very much. Hindi po ako nasaktan. Wala pa nangyari sa akin. Yung kotse po ni daughter, ang nilabas ko kanina mag-uumaga. Nilgaling po ako ng Lamay. So, itong kalsada po namin pag gabi, gated street po siya. Alright? So, the entire street po, naka-gate po yan pag gabi. Okay? So, I think that's beside the point. No? So, yun, binasag po yung kotse ni daughter, kinuha po yung laptop ko. Yung laptop ko po ay nasa loob ng kotse ni Chloe kasi yung kotse po ni Chloe ay nasa loob ng garahe namin. Nilabas ko lang po siya kasi lilinisan yung garahe. At galing ako ng Lamay. So, makiat na ako para magpahinga lang. So, matter of 1 hour, nakuha yung laptop ko. Anyways, tama naman kayo sa mga comments nyo sa akin at hindi ako na bother doon, no? Na negligence ko yun, na iniwan ko yung laptop ko sa loob ng kotse. Siguro nga lesson learned na sa akin yun. Dapat di ko naiwanan yung laptop or kahit anong valuable things. Diba? Oo. Sa kotse. So, may nakuhang pera, ganyan. Diba? May nakuhang yung laptop ko, nabalik ko po. So, kaya lang po ako nag-live ngayon kasi magta-thank you lang po ako sa mga pulis. Ayan, oo. Sa mga pulis po na tumulong po sa akin. At nahihiya lang po ako kasi karamihan po ng comments niyo doon ay ang comments niyo po ay palibhasa personality ako kaya madali po nakuha yung laptop ko. Hindi po totoo yun. Ako po ang nakahanap kung nasaan yung laptop ko, kung saan yung general area. Ako po nakahanap kung nasaan po yung general area kung nasaan po yung laptop. Kasi po nahanap ko po siya doon sa Find My iPhone. So nag-ping po sa akin, kaya pinuntahan po namin yung lugar. At tumanap lang kami ng pulis na malapit doon. At nagkataon, kumbaga, naibigay ko na sa mga pulis yung basic information kung saan mahahanap at kung nasaan exactly yung laptop kung saan nakapin. Okay? So, hindi po dahil personality ako, kundi naka-fail safe po talaga ako na kumbaga, meron talaga akong pwedeng pang-recover ng laptop ko. So, yun, no? Actually po, nung nalaman ko na basag yung kotse, patulog na ako. Pinasok ko na lang po ulit yung kotse ni Klong sa garahe. Patulog na ako kasi tinanggap ko nang wala na. Laptop lang naman talaga yun. Although mahal po yung laptop, pero tinanggap ko na po. Until sabihin ni daughter sa akin na i-try namin yung Find My iPhone. So, yun, nahanap naman. So, yun lang. Thank you po sa PCP 2 sa may Tondo po at PCP 9. At yung pong naunang community precinct po na pinuntahan ko, yung 4 na police na pinost ko po. Thank you very much po. Salamat sa pag-assist nyo. Nagbala Power Rangers po kayo doon. No? Marami pong salamat. Thank you very much. So, ano pa ba? Yun lang, no? Medyo lutang na po ako kasi galing po ako lang magdamag. No? May kami almost 4 o'clock nangyari po ng 5:10 yung pagbasag ng kotse. So, ganun lang po yung span of time. Naman po sa naman po sa mga suspect, pinost ko po yung mukha nila, di ba?
tinatanong ko po yung police kanina kung dapat kong i-down yun kasi po, nag-file po ako ng kaso. Nag-file po ako ng case. Kaya ang tagal ko po sa presinto. Nag-file po ako ng kaso pero hindi pa po nahuli yung magnanakaw na yung kumuha. Nakapag-file na po kami ng kaso. Matagal pala mag-file ng kaso. Kaya naintindihan ko na may mga pagkakataon na yung mga nananakawan, hindi na sila nagpa-file ng case. Inaareglo na lang nila kasi nga, mahirap palang antayin. Ang dami pong kailangan gawin. So, inantay po namin kahit wala akong tulog. Napuyat na po ako. Sa mga nag-blame po sa akin, sana concerned kayo, pero thank you very much. Kung feeling nyo may negligence ako sa part na yon, totoo naman, dapat di ko iniwan yung pera. Nakabulang yan kasi money dun tsaka yung laptop ni daughter. Pero yung nagsasabi po na nakapark ako sa kalsada, gated street po kasi kami. Okay? Oo. Pero punta ko dito, papag gabi sarado po yung street namin. Kakabukas lang po ng gate nung mangyari yun. Okay, yun po yun. So, yun. Maraming pong salamat sa mga nag-concern sa akin. Thank you very much po. Sana mahuli na po yung... Kung kilala nyo po yun, bago ko i-down, kasi baka i-down ko po dahil yung video, dahil po may kaso na po. Hindi ko alam kung ang tawag nila doon ay sub judice. Parang ganun. Oo, parang ganun. Sub judice. Oo. So, hindi ko alam kung dapat kong i-down. Tatanong ko po sa police. Or kung makakatulong. No? Pero hanggat nakapost pa po yun, kung sakaling kilala nyo po yung dalawang yun, pwede po ipagbigay alam nyo po sa amin. Diba? Para mahuli naman. No? Tinanong po ko na-interview ko sa GMA7 kanina. Kasi klase ko po yung isa sa mga researcher nila. Schoolmate ko ng college. Tinanong nila ako kung papatawarin ko. Siguro, kung bago mag-prosper yung kaso, balik mo sa akin yung laptop bag ko. Kasi nabawi ko po yung laptop ko. Ito po yung laptop ko. Ayan. Nakuha ko po yung laptop ko. Paano ko nakuha? Iniwan po niya yung laptop sa isang bakanting bakod. Okay, iniwan po niya. Gusto niya kwento ko bago ko magtapos? Ganito po nangyari. Dalawa pong kotse sa street namin ang ninakawan. Dalawang kotse po. Okay? Ang ninakawan. Dalawa. Yung kotse po ni daughter, tsaka po yung CRV ng neighbor namin. Ninakawan po parehas. Binasag po yung salamin. Yun po yung video nakita nyo kanina. Inuna lang po ako, tapos sinunod si CRV. Okay, ngayon, na-search ko po yung laptop sa Find My iPhone na naandun sa bandang Totoban, malapit doon. Malapit po doon. So, pinuntahan po namin. Ang ginawa po, may CCTV din po ako, hindi ko alam kung dapat ko pong i-post. No? Pero siguro baka bukas na lang o mamayang gabi. Na kung saan tumigil po yung dalawang magnanakaw at nilabas po niya yung, kasi yung laptop bag ko po, nilabas po niya yung laptop bag ko, ay yung laptop ko mula sa laptop bag, tsaka po yung pouch. Yung laptop tsaka yung laptop bag, nilabas po niya, nilagay po niya sa kabilang laptop bag na ninakaw din po niya. So sa isang laptop bag po yung pagmaari ng kapitbahay namin, sama-sama po yung laptop ng kapitbahay ko tsaka yung laptop ko. Pero yung backpack ko po, hindi niya iniwan sa bakanting bakod. Binitbit niya na umalis sila. So ang ganito po nangyari ha, tumigil sila sa isang bakanting bakod, nilagay nila lahat ng valuables sa isang laptop bag, iniwan nila sa masukal na bakod, siniksik nila doon. Napanood po namin sa CCTV ng barangay. So habang nanonood po kami, nangilakabot kami lahat kasi nakita namin na kung paano tinago. Habang nanonood kami, yung isang pulis po namin, bumaba ng barangay hall, tapos po, minutor niya, pinuntahan niya agad yung bakod, nakita po niya, nandun pa yung laptop, na-recover po yung laptop. Yung laptop bag ng kapitbahay namin, nandun yung laptop ko. Pero wala na po yung laptop bag ko. Yung laptop bag ko po, for 3 years na po, lahat ng travel ko, yung po yung gamit ko, may sentimental value po siya sa akin. Di ba? Oo. Yun po yung may sentimental value po sa akin yun. So, nalulungkot ako kasi makakabili naman ako ng laptop bag. Pero syempre, yung sentimental value ng
ng laptop bag na yun. Nalulungkot ako. So sa ano po, kaya ko po nakuha yung laptop ko. Nakuha po na kapitbahay yung laptop. Tsaka yung laptop bag niya. Problema po, basag po yung salamin ng daughter ko. At basag po yung salamin ng CRV na kapitbahay namin. Okay? Basag po. So, yun yung, kumbaga, dagdag sa gastos. No? Alam nyo, kaya tinanggap ko na mawawala yung laptop ko eh. Tanggap ko na po kasi wala na eh. Saan ko hanapin sa lapalap ng Maynila yun. Nagkataon lang may find my iPhone. So, yun lang. No? Medyo ano na po ako, pause na ako. No? So, sa nagdakaw po sa akin, meron akong ano sa'yo, meron ba ako sa yung pakiusap. I cannot speak dun on behalf of the other party. Yung isa pong nanakawan ninyo. I can only speak for myself. No, ako lang. Pipilitin kong i-atras to kung sakasakali. Ibalik niyo yung laptop bag ko. At bayaran niyo lang yung bintana ng anak ko. Wala pang 4,000 yun. Pipilitin ko. Ako, mag-a-atras. Dalawa kami. Ibalik mo lang yung laptop bag ko. No? Pero pag hindi, di ba? Yung kapitbahay ko, hindi ko alam kasi tutuluyan ka siguro nun. Okay? Oo. Tutuluyan ka nun. Ako, baka. No? Oo. Baka lang. Hindi pa sure. Bahala na. No? Pero gusto ko na ma-meet in person. Mayakap man lang kita maigbit. Pero final lang kita ng kaso. Para lang alam mo. Di ba? Oo. Final lang kita ng kaso. Di tama. No? So, hindi ko alam ko. Kasi pwede na may atras yan eh. So, alam ko kilala mo na ako by this time. Kasi sa barangay mo nag-trending. Di ba? Alam ko, taga doon ka lang, malapit ka lang doon. Hindi ka mag-iiwan ng gamit doon kung hindi ka taga doon. No? Opo, naka-PCX po. May punit po yung upuan. So, yun. So, yun lang. Kung napapanood mo to, public naman tong account ko, PM ka sa akin. Di ba? Mag-usap tayo sa presinto. I'll be nice to you. Balik mo yung laptop bag ko. At yung laman na hindi mo na isama dun sa paglipat. Kung mong gagalawin yan. May mga resibo ko dyan ng ticket ko ng Hong Kong, ganun. And then, sentimental value sa akin yan. Barya, na sukli ko sa Vietnam. Di ba pag nag-abroad tayo, may mga sukli tayo, may barya, di ba? Iniipon ko yun. Di ba, ilang beses ako nag-Vietnam last year, 5 yata. Hong Kong, di ba? Saan ba ka nagpunta last year? Ang dami ko napuntahan. Di ba? So, yun. Kung mga galawin yung mga yan. Yung tripod ko, kung mga galawin. Balik mo. Ha? At pag-iisipan ko. If not, tutuluyan kita. At mahahanap kita. Kasi alam, may mga nag-tip na sa akin kung sino ka. May nakakakilala sa'yo. 3 tao na yung nagsabi kung nakilala ka nila. Alam na namin address mo. So, okay, pumunta ka sa presinto, ibalik mo yon, maglakas loob ka na, or if not, i-PM mo ako, magkikita sa presinto. Pag-usapan natin yung ginawa mo. If not, tutuluyan kita. Yun lang. Yun lang po ha. Maraming pong salamat. Thank you very much. No? Po, lesson learned na po. Hindi na po ako mag-iwan ng laptop bag, at saka laptop, tsaka pera sa kotse. No? Alright? So, yun lang. Bye-bye po. Matutulog na po ako. Ang huling gising ko po kahapon pa na alas 12. Okay, kahapon ba? Bye-bye na po everyone. Bye-bye.